ang title po ng aking lecture is Joy in Godly Fellowship, mga kapatid. So before we begin, I encourage everyone, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hingi po tayo ng guidance para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, mga kapatid. Lord Jesus, we praise you, we adore you, we glorify your name. Lord, magpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin, sa iyong mga anak, na kami po ay magkatipon-tipon ngayong umaga, mag-aral ng iyong mga salita at matuto. And Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod, sa harapan po, likod ng iyong pulpito. Panginoon, ako po'y lukuban mo ng inyong presensya. Panginoon, gamitin mo ang aking mga labi. And not my will be done, but yours ang masunod ngayon. Umaga, Panginoon, yung message ko, Panginoon, naway manggaling sa iyo, kung ano pong gusto mong sabihin sa amin, yun po ang maganap. And Lord Jesus, maraming salamat po muli. Binabalik ko ang lahat ng kapurihan tanging sa iyo lang. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Hallelujah. So, okay lang sa inyo kahit matapos tayo 2 hours. Joke lang. Okay lang, hindi naman po ganun katagal yung lecture natin. Ito po, Joy in Godly Fellowship. Alam ko may idea na kayo na ang topic talaga natin is with the fellowship. Fellowship, mga kapatid. Next slide mo muna yan, Pao. So, nakikita niyo itong tao na to? Kilala niyo yan? Siguro sa iba hindi, pero sa mga lalaki, siguro si Brother Val kilala yan. Kilala mo yan? Si Muhammad Ali po yan. Tumanda na. Si Muhammad Ali. Pero kung nag-interview sa kanya, na Muhammad, nasa iyo na lahat. Ikaw yung greatest boxer of all time. Diba? Pero sa akin, si Pacquiao talaga ang greatest eh. Pero before Pacquiao, si Muhammad Ali talaga yung greatest. So sinabi sa kanya, nasa iyo na lahat. Mayaman ka na, nasa iyo na yung katanyagan. Nasa iyo na lahat, wala ka nang hahanapin pa. Pero sa buhay niya, mga kapatid, nagkaroon siya ng sakit, Parkinson's disease. Diba? So, na-realize ni Muhammad Ali, sabi niya dito, I had the world and it was nothing. Nasa kanya na ang buong mundo. Kasi nasa kanya na lahat eh. Kayamanan, katanyagan, ano pang hahanapin niya? But, sabi niya, and it was nothing. Na-realize po ni Muhammad Ali na makamit man natin ang buong mundo, lahat ng yaman sa mundo, kung wala sa atin ang Panginoong Diyos, we are nothing. Naniniwala kayo, mga kapatid? Amen. And sa buhay natin, tanging ang mga bagay na pang Diyos lamang ang eternal. Naniniwala kayo? Na lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, ang lahat ng ginagawa natin na para sa Diyos, yun lamang ang magtatagal hanggang sa walang hanggan. Lahat ng achievements natin dito sa mundong ito, lahat yan, matatabunan. Yung mga record breaker, yung mga holder sa Olympics, darating ang panahon, may makakabit niya. Diba? Yung mga mayayaman sa mundo, darating ang panahon pag namatay siya, hindi na siya yung richest man. Diba? Kasi wala na siya eh. Matay na siya. But what matters most kung ano yung eternal. So dapat natin maintindihan, mga kapatid, na yun dapat ang mahalaga na pinaprioritize natin sa buhay natin. And going back to our topic about sa fellowship, alam ba natin na ang buhay ay masarap kapag ang kasama natin sa church at maging sa ating mga kapatid bilang Kristiyano ay maayos ang samahan. Alam niyo ba na masaya yon? Amen, di ba? Lalo na tayo magkakapatid sa Diyos. Dapat tayo ay nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa. Amen, agree? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Basahin natin yung 1 John 1:3. Sabi dito, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So dapat talaga tayo magkaroon ng fellowship. At huwag na huwag tayo makakalimot sa fellowship, mga kapatid. Dahil marami nagsasabing Christian, kaya ko naman mag-isa. Kaya ko naman mag-aral ng Bible mag-isa. Hindi na ako makikipag-fellowship kasi di naman yan ganun kahalaga eh. Ang kaligtasan ay pang sarili lang. Di ba yun yung mindset ng mga Kristiyano? Ang kaligtasan ay pang sarili lang. Mali po yun, mga kapatid. Yes, pang sarili yan, but you are accountable to your brother. Naniniwala kayo? Na tayo, meron tayong gampanin para sa kapatid natin. Hindi lang yung sarili natin dapat yung iniintindi natin.
Ano ba yung utos ng Diyos? Pangalawang utos niya, ni Jesus, pagdating niya. Love one another as you love yourself. Paano natin mapapractice yun if ayaw mo makipag-fellowship, di ba? So are we getting the thought? Naintindihan natin, mga kapatid, kahalagahan ng fellowship? Amen. And fellowship with the Lord, may enjoy natin ito kung meron tayong healthy na fellowship. Healthy. Hindi toxic. Di ba yung mga terms sa mundo ngayon? Ay, ang hirap makipag-relation sa kanya, ang toxic niya. Di ba? So, dapat daw, kung tayo magkakaroon ng fellowship, dapat healthy. Sige, next slide tayo. Makikita natin. Ayan o, fit. Di ba? Healthy, fit. So, yan po yung sabihin ng fit. Follow godly examples, yung F. Yung I, identity, know your citizenship. And then T, together, we stand firm. So yan po yung pag-aaralan natin. 3 pointers po natin yan for today na maintindihan po natin paano tayo magkakaroon ng isang healthy fellowship. Excited na ba kayo? Amen. Dapat lagi natin niyang pinapractice kasi tayo mga kapatid, magsasama-sama tayo hindi lang dito sa church. Pag after nito, kabilang buhay mga kapatid, magsasama-sama rin tayo sa kaharian ng Diyos. Diba? So imaginein mo, may kaaway ka sa church, pero parehas kayong naligtas, makikita kayo sa langit. Huy! Ba't nandito ka? Diba? Kaaway kita masama ka Pero hindi natin alam ang isip ng Diyos. Diba? Malay mo, kaaway mo siya ngayon, pero ligtas din pala siya. So mga kapatid, let's maintain a healthy fellowship. Amen? So, marami tayong mga pagkakaiba sa church. Iba-iba po tayong tao. Iba-iba tayo ng status. Iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba po yung practice natin. Pero tayo iisang katawan sa ating Diyos. Which is ang ating Panginoong Jesus ang ulo, tayo po, body of Christ. So dapat, bilang body of Christ, meron po tayo, sabi nga ng politics, unity. Totoong unity. Hindi plastic na unity. Amen? So dapat meron tayong pagkakaisa mga kapatid. Sige, proceed tayo sa F. Follow godly examples. Ano po ba yung ibig sabihin ng follow? Follow, balik. Yan. To go or come after. A person or thing proceeding ahead, move or travel behind. So follow, sumusunod. Diba? Sabi dito sa Philippians 3:17, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. So sabi ni Apostle Paul, gayahin daw siya kung paano siya lumakad kasama ng Panginoong Jesus. Amen? So tulad po natin mga Christian, dapat din po tayong mag-follow sa ating Panginoong Jesus. As Paul has followed Him, and ini-encourage niya din ang bawat isa to follow Him. Kung paano niya pinapamuhay yung sarili niya with Christ. Amen? Sabi din po sa 1 Corinthians 11:1, Be ye followers of me, even I also am of Christ. So ina-encourage talaga ni Apostle Paul na tayo ay maging tagasunod. Hindi lamang niya, maging tagasunod ni Jesus. Kasi siya po, ang sinusunod niya po talaga si Jesus. And then ina-encourage siya yung ibang churches, Philippians, Corinthians, na to follow Him as He followed Christ. Tayo po mga kapatid, can we have a commitment to follow Jesus as Paul has followed Him? Kaya naman po, no? Kaya. With God, anything is possible, mga kapatid. So, mga kapatid, minsan, namimili tayo ng taong sinusunod natin. Tama? Hindi lamang tayo susunod-sunod lang kahit kanino. Kasabihin, uy, sunod ka sa akin, tama ako. Siyempre, hindi. I-evaluate natin kung ano ba yung tama. Diba? Pag may nag-aya sa inyo na saksi, susunod ba agad kayo? Siyempre, evaluate nyo muna. May nag-aya sa inyo ibang denomination. Let's, evaluate. And it's not about principles.
Oo, ang dami nilang magagandang mga prinsipyo sa buhay. Ang ganda-ganda. Paano kayo aasenso? Paano tayo lalago sa pananampalataya sa Panginoon? But it's not about principle, mga kapatid. It is about following Jesus. Yun lang. Let's not complicate things. Minsan kasi tayong mga Christians, sa gusto nating matuto, sa gusto natin na masyado tayong maraming alam, we forget the most basic thing. Ano bang utos sa atin ng Diyos? Deny yourself, take up your cross, and follow Him. But sometimes, ang dami natin ginagawang extracurricular activities na sometimes we forget what is the most basic. So balik tayo, which is following Jesus. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And we are influenced by somebody. Ngayon, sa panahon natin, ang dami na mga so-called influencer. Diba? Nagkalata sila kahit nga yung mga taga-probinsya, influencer na eh. Diba? Grabe na po ang panahon natin ngayon. But, kung tayo magpa-influence tayo sa kapwa natin Kristiyano. Huwag tayo magpa-influence dun sa mga tao na ililigaw tayo sa pananampalataya natin. Na sometimes we listen to other pastors, to other denominations, pero reminder, huwag tayong magpapaligaw. Kasi the moment na tanggapin mo na yung mga aral, i-absorb, ano ba tawag, embrace, doon na tayo minsan nagkakaroon ng question. Marami na pong mga Kristiyano na dahil seeker sila ng Word of God, they have listened to many preachers. Dahil sa many preachers, ano nangyari? Lito-lito. Wala na siyang paninindigan kasi ang dami niya ng pinakinggan. Alam niyo mga kapatid, yan ang danger ng paniniwala. Dapat kung meron tayong belief, we should only believe in one. If naniniwala tayong one God, panghawakan natin ng one God. Let's not believe in three persons because hindi yan ang totoong revelation ng Diyos. Kung kayo, nagtatanong pa kayo sa isip niyo, ay bakit Trinity talaga? Alisin natin yung doubt. Kasi the more na magkaroon kayo ng doubt, the more na maliligaw kayo, and the more na wawala kayo sa Diyos. Amen, mga kapatid? Diba? Ang being Christian is not an easy task. It is impossible. Kasi dami natin kailangan panghawakan. Diba? And Paul is the best example, mga kapatid, on following Jesus. Kung gusto niyo matuto on how to disciple, on how to do good in God, I recommend, mga kapatid, gayahin natin si Paul. Matututunan natin yung mga ginagawa ni Paul as we move forward sa ating topic. So next slide tayo. Basahin natin yung Hebrews 13:7. Ang sabi dito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Mga kapatid, remember yung mga nagtuturo sa atin. Ang Panginoon, hindi yan naglalagay ng mga teachers, ng mga preachers, para lang sa wala. They are there for a reason. Nilalagay kami dito para bigyan kayo ng aral, ng turo, para gamitin nyo. And ano sabi, remember them. At ito, mga salita na binabanggit namin sa inyo, may kalampit na pananampalataya ito. And we share yung faith namin. So lagi pa nagsasalita si Pastor dito, he shares his faith to us. Kung paano niya nakikilala ang Diyos and how we should walk in our faith. Mga kapatid. Kaya napakalaking lugi talaga kapag hindi kayo nakikinig. Diba? Kaya mga kapatid, I encourage everyone na kapag may nagsasalita, full attention tayo. Kasi sayang. Ang daming nasasayang dahil lang may mintis kang isang salita. Nawawala na yung whole thought, di ba? So, ganun din sa Word of God, mga kapatid. Kung talagang nandito ka to hear the Word of God, makikita natin yung interest mo. But if you're not interested to hear and listen the Word of God, makikita rin naman sa actions natin. So, it's not just me who's watching. God is watching and checking the motives of our hearts. Mga kapatid, just a warning ha. Kasi maraming nga Kristiyano, they profess that they are Christians,
but their minds and hearts are away from God. Nandito ka nga, pero ang dami mo namang ginagawang iba. Nag-iisip ka ng iba, hindi ka nag-focus sa Diyos. Ano tawag sa iyo doon? Kayo na makakapagsabi niyan. Mga kapatid, let's not waste time. Kasi if you will just go here, and you will not hear, umuwi ka na lang. Amen? Kasi ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Pagkain natin to, mga kapatid. And that's also part of the fellowship. Ibig sabihin, if you're not listening with your brethren, ibig sabihin, tinatamad ka. Ayaw mo silang kasama. Gets? Di ba mga kapatid? Ang dami natin mga nagpo-profess ng faith natin. Yes, I am faithful. Nananampalataya naman ako sa Diyos. But doesn't practice the faith. Anong tawag sa atin? Hypocrite. Kasi sabi nga ni James, faith without works is dead. Balik tayo sa faith. So if you do not practice your faith, you're dead. And saan nagmumula ang faith? By hearing. Hearing the word of God. But if you do not hear, alam niyo na, hindi tayo makakuha ng faith. Diba, gets? Sunod-sunod yan eh. Lahat ng action sa ginagawa natin, meron niyang karampatang consequences sa mga kapatid. Like yung, alam niyo yung pendulum, kung sino mga galing sa science dito, wala. Kalungkot naman. Yung pendulum yung may ganun-ganun, yung may mga bola, di ba? Pag ginanon mo, meron ang tinatawag na perpetual energy na tinatawag na babalik-balik yon hanggang sa unti-unti siyang mawala. Ang tawag doon ay equilibrium. So yung faith, may naalala lang akong kwento sa isang science class, meron malaking pendulum. Sabi ng teacher, yung pendulum na yan, pag tinulak nyo yan, pagbalik niyan sa akin, mahina na. So inamon siya ng estudyante niya. Sabi, teacher, sige pwesto ka dito. Ito yung pendulum yung bola. Tapos itulak mo yung pendulum. Tapos pagbalik, dapat di ka gagalaw kasi alam mong mahina na, di ba? So pagtulak niyang ganon, tapos pabalik na. Yung pabalik na, laki kasi ng bola eh. Takbo siya pala yun, ayoko na. So hindi siya naniwala. Minsan ganun tayo mga Christians eh. Na meron tayong pinaniniwalaan sa buhay natin na mangyayari, pero pag dumating na tayo sa actual na pangyayari, we run away. Hindi na natin pinangahawakan, di ba? Like, naniniwala tayo, God provides. Di ba? Pero, pag tayo nagkukulang na, saan tayo unang tumatakbo? Kay Bombay. Hindi sa Diyos. Minsan, nagiging last resort natin ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Pwede naman tayo mag-pray, Lord, sana may gamitin ka na magbigay sa akin. Kasi sa Bombay, lugi ka. Kasi 5-6 yun. May tubo. Hindi ka pa nakakabayad, nag-i-interest na. Diba? So mga kapatid, maging wise din po tayo. Ganun din po yan, mga kapatid. Yung following godly examples. Like, sa mag-asawa, submit to your husband. Diba sabi? Hindi lang kayo, mga babae, ha? Hindi lang kayo magsasubmit dahil gusto nyo lang. Hindi po ganun ang submission. Kahit ayaw nyo, magsasubmit kayo. Parang ang sakit, no? Kasi ngayon, yung feminism, it's our earthly wisdom. Sasabihin ko na ha, yung feminism na equality, it's a worldly wisdom. Ang wisdom na galing sa Diyos, husband and wife should submit to the husband and husband should love the wife. Not vice versa. Maraming mga Kristiyano dahil hindi sumusunod sa ganung sistema, nasisira ang buhay. Kasi hindi sumusunod sa mga Diyos na plano. So tayong mga Christian, let's be wise. Huwag tayong papadaya sa mundo na maraming magagandang prinsipyo ang mundo na, uy, oo nga, no, tama. Oo nga, galing. Galing ang talino. Pero, hindi ukma sa Bible, mali yun. Diba? Mali yun. Huwag tayong maging mga genius dito. Kasi alam niyo ba na kahit ikaw ng pinakamatalinong tao sa mundo, sa harapan ng Diyos, ikaw ang pinakabobo? Walang makaka-reach ng talino ng Diyos, mga kapatid. Kahit sabihin mo, napakaganda ng diskarte, napakaganda ng plano mo sa harapan ng Diyos, kung hindi yan kalooban ng Diyos, basura lang yan. Amen?
Sana nagigets nyo mga kapatid kung ano yung mensahe natin this morning. And isa pa mga kapatid, if you fail, huwag kayong susuko. Part yan ng buhay. Sabi nga, if you fail, fall forward. Huwag patalikod. Kasi if you fall forward, napakadali ng pong bumangon. Di ba, imagine mo pag nahulog ka paharap, dali ng bumangon, di ba? Pero pag patalikod ka, hirap. So, ganun din po sa buhay mga kapatid. Kung kayo man ay babagsak, magkakaroon kayo ng time sa buhay niyo na you will fail, make sure to fail forward. Because God will help you. Nandun ang helping hand ng Diyos, oh. Iaangat nila kayo and God will use your brethren para tulungan. Amen, mga kapatid? And if we have fellowship, healthy fellowship, we will learn from each other. We will guide each other. Hindi tayo ang nagtutukaan. Hindi tayo nasisiraan. Kasi tayo ang magkakasama doon sa kalangitan. Kung dito, ganyan ang mga ugali natin, at hindi tayo nagbago, baka hindi tayo tanggapin sa langit. Diba? Ano bang goal natin bilang Christian? Maging best Christian on earth? Hindi. Hindi natin goal yan. Ang goal natin, maging follower ni Jesus. Hindi tayo nagpapasikatan dito, ay si Kuya Migs, ang ganda ng suot, oh. Oh, naka-forma, kung todo forma. Hindi po nasusukat ang pagiging Kristiyano kung anong suot. Hindi po nasusukat ang pagiging Kristiyano kung gaano ka nakamature. Kasi meron pa nga baby pa na Christian. Nasusukat ang pagiging Kristiyano. How we follow Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And we are the reflection of Jesus, mga kapatid. Kung ano ang ginagawa natin, ang mga tao nagmamatsyag lang yan. Sabi nga nila you may not know yourself, but yung iba, alam nila kung sino ka. Totoo, di ba? Na hindi mo palang alam kung ano yung ugali mo unless sabihin sa iyo ng ibang tao. Kasi minsan tayo, we always think better of ourselves. Sino ba naman dito yung tao na sobrang emotional, sobrang depressed na, wala. Lahat tayo, tingin natin sa sarili natin, ang galing ko, ang taas ko, ang talino ko, naging ako ang bida. Which is mali. Sa mundo natin ito, mga kapatid, alisin na natin yung mindset na ako. Alam niyo ba, yan ang unang kasalanan na naganap. Naalala niyo si Lucifer? Ba? Ano sabi ni Lucifer? Ako ay matatanyag tulad ng kataas-taasang Diyos. Ako ay tatayo doon sa bundok na mataas. Laging ako, which is equivalent to pride. So dapat tayo mga kapatid, nung tayo naging Christian ay sinuntabi na natin ang pride. Hindi na dapat siya nakikita sa atin. Diba? Yung pride na yan. Amen? Basahin natin Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Sabi po niya Apostle Paul yan, na kung siya'y mabubuhay, yun ay para kay Kristo. Kung siya naman ay namatay, ito ay kapakinabangan. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit siya'y namatay na, pinag-uusapan pa rin natin siya. So kapakinabangan yung pagkawala niya, mga kapatid. He has left a legacy. Ikaw, ano maiiwan mo sa mundo? Na, oy, si Brother Ray Miguel, ano yan? Pasaway na Christian yan. Gusto niyo ba ganon? Yung maiiwan niyo? O, maiiwan niyo sa mundo, si Brother Ray Miguel, nakatulong yan sa church, sa paglago ng church. Ay, marami yan nagawa para sa Panginoon. Make sure that we left a legacy. We leave a legacy before bago tayo mawala. And habang tayo umiiral sa mundong ito, mabuhay tayo para kay Kristo. Amen, di ba? Alam niyo, napakasaya mabuhay kasama ng ating Panginoon. Kasi kahit na sobrang bigat ng problema mo, ialay mo lang yan sa Panginoon. Mawawala yung bigat. Nandyan pa rin yung problema, pero magkakaroon ka ng magandang kaisipan na, ay, may solusyon pala. Hindi tulad sa mundo,
re-rely lang sila sa mga bisyo, like alak, ano pa ba, drugs, para makalimutan yung problema nila. Nandiyan pa rin naman yung pagkatapos. Dadagdagan pa ang problema. Kasi nagkaroon sila ng addiction. Pero sa ating mga Christians, helper natin ang Diyos. At nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. So, lagi lang natin panghawakan yung mga pangako ng ating Panginoon. Sige, next tayo. Philippians 2, 1-4. Sabi dito, mga kapatid, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. And then, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ito tinuturo dito sa 3 yung pagiging humble. Na if lahat ng ginagawa natin, tagumpay, na nakukuha natin, make sure na nandun yung pagpapakumbaba. Na hindi natin i-glorify yung mga sarili natin, kundi ang tanging Diyos lang. And then so 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So dapat hindi lamang daw tayo titingin lang sa sarili natin. Titingnan din natin yung iba. Kumusta na kaya siya? Kumusta na kaya yung kapatid ko? Kasi alam ko, nagsabi sa akin yun, may problema siya eh. Kumustahin natin yung mga kapatid natin. Diba, sabi nga ni Cain sa Diyos nung pinatay niya si Abel, am I my brother's keeper? Yes, we are. Tayo, tagapangalaga tayo ng mga kapatid natin. So, hindi lamang tayo umiiral para sa sarili natin, mga kapatid. So, let's make it a practice, let's make it a habit na mahalin natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Yes, may family tayo. Nakakalungkot man sabihin, but we're not sure kung kasama natin sila sa kanilang buhay. Diba? Pero kayo, tayo, nandito tayo. Hopefully, lahat tayo makasama ng ating Panginoong Diyos. Diba? Na walang bibitaw sa atin. Kasi, yun yung goal natin. That's why we are living in Christ. And that's why we do fellowship para magpalakasan sa isa't isa, mga kapatid. Meron nga isang example na dapat daw sa church na kapag parating mo, magngitian daw. Iba yan naman yung ina-encourage ko lagi sa inyo. Na huwag tayo maging mga suplado, huwag tayo mga maging suplada, na pag nakita mo yung kapatid mo, lalampasan mo lang. Ngitian mo. A smile can make a difference. Malay mo may problema pala siya. Nginitian mo. Gumaan yung pakiramdam niya. Diba? Marami pong ganon. Na minsan, meron na silang mga kabigatang dinadala, pero nangitian natin, gumaganda ang buhay. Mahirap bang gawin yun? Yung pagngiti. Di ba nga mamingiti kahit buhal eh. Diba? Tapos tayo, we are called for Christ. Tapos nasusungit natin, wala pa kayong pake, how can you fulfill your mission? Ang mission natin ano? To spread the word of God. Paano mo magagawa yun kung masungit ka? Paano mo magagawa mag-share ng word of God kung lapitan ka lang? Umalis ka sa akin. Ayoko sa'yo. Mga kapatid, baguhin na natin yung mindset natin. Bilang mga Christian, dapat mga approachable na. Amen po ba? So baka sabihin, napaka-demanding naman ni Kuya Luis. Ang daming gusto. Mga kapatid, para sa atin to. Amen. Next, sabi sa Philippians 3:1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Lagi daw tayo mag-rejoice sa ating Panginoong Diyos. Amen? And lagi rin tayo mga kapatid na magdasalan para sa isa't isa. Let's take care of each other. Sabi rin sa Philippians 3:12-14, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, that if I may apprehend for which also I am apprehended of Christ Jesus. And then 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting things, kinakalimutan na,
which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Dapat mga kapatid, iwanan na natin yung dati nating buhay. Dati nating pagkatao. Iwanan na. At i-reach out natin kung ano man yung mga nakalatag ng Diyos para sa atin. Kasi alam niyo ba na gusto lagi ng Diyos sa atin ay tayo ay pagpalain? Hindi lang sa material, maging sa lahat ng aspeto. Pero kalakip doon, mga pagsubok. Kasi you cannot be tested without trials. Kaya pansin niyo, bakit ang hirap ng buhay nung nanampalataya na ako sa Panginoon? Kasi hinuhubog tayo ng Diyos. Di ba? Hinuhubog tayo ng Panginoon para pagdating natin doon sa dulo, we can say na, Lord, salamat dahil sa iyo napagtagumpayan ko lahat. That pinatunayan mo ang pangako mo that we are more than conquerors. How can you prove that kung wala kang problema? Diba? So, pinapatunayan lagi ng Diyos sa lahat ng sinabi niya, nandun lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kaya bakit mahirap ang buhay? Kaya bakit ganito? Dahil kasama yan sa plano ng Diyos sa buhay. At hindi lamang laging hirap, ha? Siyempre, nandun din yung tagumpay. And after ng tagumpay, ano ba? Celebration. And lagi nating hahangarin yung tagumpay natin at the end of our lives. Na sobrang hirap man ang mundong ito, pinagkaitan ka man ng lahat, but after this, sa kabilang buhay, nandun ang totoong buhay. Nandun ang premyo. Diba? Kung sawang-sawa ka na dito sa mundo, alalahanin mo, temporary lang tayo dito. Maniwala kayo sa akin. At maniwala tayo sa Diyos. Amen? Kaya sabi sa 14, ito, gusto ko ito I press toward the mark for the prize of the high calling in God in Christ Jesus. Ano sinasabing press toward? Talagang pinipilit ni Paul. Pipilitin ko na manalo. Parang sa karera yan Diba? Pipilitin ko matapos yung karera. Ang panalo sa Panginoong Diyos, hindi po kung sinong nauna, hindi po kung sinong nahuli. Wala pong first, second, grand prize sa Diyos. Ang sa Panginoon, kung sino lang makakatapos ng karera. Siya ang may premyo. So, huwag tayo maging pasikat lagi. Sumunod lang tayo sa Diyos. Yun yung mahalaga. Diba? Eyes on the prize lang, mga kapatid. Press forward lang. Huwag kayong susuko. Sige, next tayo. Sa Colossians 1:29, ang sabi dito, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Mga kapatid. So, imposible sa isang Kristiyano ang tamad. Imposible yan. Dapat walang Kristiyanong tamad. Amen? Walang Kristiyanong tamad. Walang Kristiyano dapat na mahilig umabsent, na mahilig mali. Sa trabaho, pag na-late ka, anong katumbas? Haltas. Pag umabsent ka, haltas. Sa estudyante, pag na-late ka, bawas grade. O kaya, principal's office ka pag lagi ka ng late. Sa Diyos, ang tindi, no? Hindi natatakot. Bakit? Kaya. Mga kapatid, isipin natin, evaluate natin. Kung totoo akong Kristiyano, dapat hindi ako natutuwang tatamad-tamad ako. Hindi ako natutuwa na lagi akong wala. Diba? Isipin nyo, anong favorite na talent nyo? Lahat tayo may favorite talent. Diba? Na ginagawa natin. May mahilig mag-drawing, may mahilig tumugtog, may mahilig kumanta. Diba? Pag lagi nyo siyang ginagawa, natutuwa kayo, diba? Pero bakit sa pagiging Kristiyano kinakatamaran? Yun ang tanong, baka hindi talaga. Nakakatakot yun. Pag inutusan, oh, ikaw muna mag-Sunday school ngayon ha. Ayoko, hindi ako ready. Ay, ikaw muna mag-MC. Ay, hindi ako marunong. Ikaw muna, kumanta ka dito. Ay, pang-video okay lang po ako Diba? Mga kapatid, huwag tayong maging tamad sa Panginoon. Amen? Kasi,
yung passion na binibigay sa atin ng Diyos. Naalala niyo yung parable ng kayamanan na merong isang tao na bumili siya ng isang malawak na lupain. Nalaman niya na meron palang nakatagong kayamanan doon na higit pa sa mga ari-arian niya ngayon. So, anong ginawa niya? Binenta niya lahat ng ari-arian niya at binili niya yung lupa na yun. Makamtan niya lang yung kayamanan na nandun. Kayo, tayo, kaya ba natin yon? Na ibigay lahat, alisin lahat, makuha lang natin ang greatest treasure, which is si Jesus. Kaya? Sacrifice natin lahat. Ay, hindi ako makapasok kasi dahil sa work. May trabaho ako ng Sunday. Kaya ba natin i-sacrifice yun? Pag-pray natin, Lord, alam ko makapangyarihan ka. Bigyan mo ako ng trabahong may Sunday off. Kasi gusto ko maglingkod sa iyo. Kung Diyos ka talaga. Papatunayan ng Panginoon sa iyo yun. Hindi ba tayo naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Minamaliit pa natin ang ating Panginoon? Kasi marami na pong Christian, pinagpala na wala. Kasi sinong pinaglilingkuran? Ang pagpapala. Hindi nila inisip nang nagbigay nun ang greatest treasure they can ever have in their life. Kaya huwag na huwag tayo makakalimot sa fellowship, mga kapatid. Ang laking kalugihan na kapag tayo hindi nakasama sa mga gawain tulad nito. Kaya kahit na nabibless nga po ako dati, may mga kapatid tayo walang pamasahe, pero nakakapunta. Nung nasa Molino pa kami, natry na po namin maglakad. Galing sa bahay hanggang church. Naalala ko si Sister Allen, sila ni Nanay Polly, naglakad din po sila. Mula sa bahay nila papuntang church, makasimba lang. Ngayon, nasa harapan na lang yung church, alam nyo na, kinakatamaran pa. Baka talaga. Ayoko lang magsalita ng tapos mga kapatid. Taming Diyos ang nakakaalam kung ano kahantungan natin. Pero hanggat nandito tayo, we have a responsibility to take. Huwag tayong pabanjing-banjing. Bilang Kristiyano, pakita natin yung pananampalataya natin base sa gawa natin. And yung gawa natin, it is based out of love. Diba? Napapag-gruktong-gruktong nyo, ganun po dapat tayo mga kapatid. Next. Sabi sa... Ay, balik. Next verse lang. Balik mo. Yan. Sa Revelation 3:15 to 16. I know thy works, that thou art neither cold or hot. I would thou wert cold or hot. Naku po. So then, because thou art lukewarm, and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Alam niyo na to. Na dapat bilang Christian, dapat hindi tayo mga maligamgam na Kristiyano. It's either, pero ito bago ko natutunan dito mga kapatid, hindi po pala yung malamig at mainit na sinabi, nanlamig ka sa Panginoon. Hindi. Ang malamig na sinasabi dito, parang ang refreshing drink para sa Diyos. Di ba? Pag summer, ang sarap uminom ng, ano di ba? Ng soft drinks na sobrang lamig, parang nabibrain freeze ka, no? So dapat, bilang Kristiyano, dapat ganun po tayo, refreshing or hot. Pag malamig naman ang panahon, ang sarap humigop ng kape. O kaya tsaa. So yun. Pero pag ikaw, malahininga, yung tawag dyan, malahininga, na ang saklap ng lasa mo, anong sabi dito? Idudura ka ng Diyos. Kaya hindi po natin option yung manlamig sa Panginoon. No, it's not an option na manlalamig ka sa Diyos. Dapat tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. It's either you are a refreshing drink or if you are a hot drink para sa Panginoon Diyos. Amen? Nagigets natin? Amen. Sige, next. Sabi sa Philippians 3:18 to 19, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who mind earthly things. So marami po mga Kristiyano ngayon, mga traditional Christian na lang, ritual Christians. Nandito na lang sila, out of their
will na lang. Sila na lang ang nasusunod. Gusto ko magsimba kasi masaya doon. Gusto ko magsimba kasi makikita ko na naman siya. Yung crush ko. Gusto ko magsimba kasi nandun yung mga friends ko eh. Maling motibo. Kayo, nagsimba ba kayo dahil doon? O nagsimba kayo dahil gusto niyo makatagpo ang Panginoong Hesus? Gusto niyo siyang i-glorify ngayon? Di ko alam ang motibo niyo, but the Lord knows kung anong nasa puso natin, mga kapatid. Then Proverbs 13:20, He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So kung pipili tayo ng kasama natin bilang Kristiyano, piliin nyo maging kasama yung mga matatalino. Wise. Kinakita nyo ng sablay, sasamahan nyo pa, anong mangyayari sa inyo? Diba? Parang yun yung mga bulag eh. Bulag, inakay ng kapwa bulag, hulog sa bangin. Tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng talino ng Diyos. Na kung meron tayo nakikita ng kapatid mo na nakikita mo, kaya akong i-mentor nito, kaya akong palaguin yung pananampalataya ako nito. I-close mo. Kung saan ka lalago, kaysa i-close mo yung mga magiging dahilan pa kung bakit ka mawawala. Diba? Sablay na nga ang kaisipan, tutulungan mo pang maging sablay, dadamay ka pa. Oo nga no, ay galit ka dyan kay sis. Oo nga, ganyan nga yan. Diba? Gatong pa. Mga kapatid, piliin natin yung mga kasama natin. Kasi naniniwala ako mga kapatid, hindi lahat ng nasa simbahan, anak ng Diyos. Nasa Bible yun. Meron mga iba, nandito lang. Dahil gusto nila. Amen? And let's not be it one of you. Huwag naman sa. Amen po. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi nabibigyan na kayo sa mga pinagsasabi ko. Hallelujah. Diyos po lagi ang kapurihan. And, sabi dito mga kapatid, sige, next na po tayo. Ayan. Sabi, 1 Corinthians 15:33. Sabi po dyan, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ayan, yan po yung sinasabi ko mga kapatid, na minsan may lalapit sa atin, hihingi ng advice, kapatid, ano bang pwede kong gawin? Kasi natitisod ako sa kapwa ko Christian. Imbis na gatungan mo, i-correct mo siya. Sis, baka naman mali ang point of view mo sa kanya. Baka naman merong mensahe sa iyo ang Panginoon kung bakit mo nakikita yan sa kanya. Hindi yung tayo pa yung magpo-push na, oo nga, nakita ko rin yan, ganyan din talaga yan eh. Oo, ganyan na ganyan yan. Wala talaga, hindi na yan magbabago. Totoo nangyayari, di ba? Nangyayari. Na kapwa, kapatid, sinisiraan. So kung matalino ka ang Kristiyano, pag may lumapit sa'yo, ang una mong response, sis, pagsubok ng Diyos yan sa'yo. Kasi, or brad, kasi hindi yan ipapakita sa'yo ng Diyos ng walang dahilan. Kasi kung nakita mo yan ang mali ng iyong kapatid, evaluate mo rin ang sarili mo, baka may mensahe sa'yo ang Diyos. Diba? Sabi rin kasi sa Bible na tingin ka ng tingin sa mali ng kapatid mo, hindi mo nakikita yung mga mali na nasa mata mo, yung troso na nasa mata mo. Tingin, hanap ka ng hanap ng puwing sa kapwa mo. Pero ikaw pala, sobra ka nang nagkakasala. Minsan, tayo na po yung kinakatok ng Diyos. Amen po? Kaya po na yung mga fellow brethren natin, yung fellowship. Kaya maging matalino po tayo kasi deception yan ang kaaway eh. Yung communications, evil communications, it corrupt good manners. Totoo, di ba? And sa Romans 16:17-18, sabi, now I beseech you, brethren, mark them. Ayan markahan nyo kung sino yung nagkakos ng pagkakawatak-watak and offenses contrary to the doctrine that ye have learned. Ano sabi? Avoid them. Totoo pala, na lagi pa rin may ganun sa church, mga kapatid. Diba? For they are such, serve not our Lord Jesus Christ. So hindi nila priority mag-serve sa Panginoon, but their own belly.
kanilang sariling tiyan, sariling pagkatao, by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Marami pong Kristiyano, mga kapatid, na napakagaling magsalita, napakagaling mamuhay sa harapan ng ibang tao bilang Christian. But anong warning ng Diyos? Merong mga tinatawag na wolf in sheep's clothing. Mga mananakmal pala. Akala mo sobrang bait, pero panlabas lang pala. Just to impress people that they are good Christians. Sana wag tayong ganun. Tayo bilang Kristiyano, kahit na lalampa-lampa, kahit nasasablay-sablay, lagi na lang nagkakamali, pero totoo ang pagsunod sa Diyos. Praise the Lord. Kaysa makita, ay perfect Christian, no? Ganda manamit. Pero pag after ng Sunday, Monday to Saturday, iba ang buhay. Patay tayo dyan. Hindi totoo. Diba? Ang galing-galing. O sabihin na natin, umaawit, tumutugtog, nagtuturo, pero ang buhay sa labas, hindi totoo. Tawag sa'yo, hipokrito. Huwag naman sana tayo maging ganun. Pamuhay natin. Naalala ko talaga yung tinuro sa akin din na ang totoong worship natin sa Panginoong Diyos, hindi dito. Hindi sa church. It's the way you live your life. Kung ano ka outside the church, doon mo ipapakita ang totoong word ng Diyos. Kasi dito, we can fake everything Kaya kong pakita na, ay, bait-bait ko, ay, wala akong ginagawang mali. Pero outside, the Lord knows our hearts. The Lord knows kung anong ginagawa mo after Sunday, after ng Bible study, after ng prayer meeting. Doon po, nagmamatters most kung paano mo pinuburi ang Diyos. Amen po ba? Bigat, no? Mga kapatid, we are held accountable sa binigay na kaligtasan ng Diyos para sa atin. Hindi po magaan ang pagiging Christian. Amen? And sige, next po tayo dyan. Ayan. Ay, balik mo nga ulit sa isa. Sorry, naglaktaw tayo. Sabi din, hindi ko pa nalagay yung ibang verse dito. So sabi rin po sa Bible, kasi marami na pong naghahanap itong quote na to. Sino daw ba ang original nito? Show me your friends and I will show you your future. Pakita mo sa akin kung sino kaibigan mo. At malalaman ko kung magiging ano ka. Di ba? Totoo yan Kung sino mga kaibigan mo, magiging ganun ka. Kung kaibigan mo, gangster, magiging gangster ka din. Di ba? Ma-adapt mo yung mga ano nila Kami nga, Bicolano kami, tumira kami ng Cavite, accent namin, Caviteño na. Kasi nasa Cavite kami. So kung sino daw ang kasama mo, kung ano yung nagiging influence mo, magiging ganun ka. So bilang mga Kristiyano, samahan mo yung mga totoong Kristiyano. Amen? Kaya dapat maging matalino tayo sa pagpili ng sasamahan. Yun po mga kapatid. And then, ang original po niyan is sa Proverbs 13:20. Hindi ko yan nasulat pa Proverbs 13:20. Yan po yun. May oras pa ba tayo? Sige, mahaba pa na. Proverbs, nasa na yung mga assistants ko? Paano po? Proverbs 13:20. Yan, basahin lang po natin. Amen. So yan po yung tungkol dyan. May kita po natin na hindi po galing sa tao yung karunungan na yan, kundi galing pa rin po yan sa salita ng Diyos. Amen? Proverbs 13:20. Sige po. Yung muna ang tubig. Ayan. Ayun na pala yung kanina. Sorry. Kanina po akin, with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed.
So, ayun. So, kailangan sumama lagi tayo sa mga wise men. Diba? Ang sarap minsan kasama kasi yung mga, mga joker, no? Yung mga paloko-lokong tao. Pero hindi po tayo matututo dun eh. Dapat, kung may sasamahan tayo, dun tayo sa may makukuha tayo. Palagi. And kung may makukuha man tayo na thought or idea, laging maka-Diyos. Para hindi sayang. Sayang po kasi pag yung earthly thoughts lang nakuha natin. Diba? Sige, next na po. Thank you. Thank you, mga kapatid. Ayan. Next na. Identify na tayo. Oh, nasa second na tayo. Identify. Know, identity pala. Identity, know your citizenship. So, ano ba tayo? Anong citizenship natin? Pilipino. Yan, tayo yung mga Pilipino. Pero ano yung sinasabi dito citizenship na ituturo ko sa inyo? Na we are citizens of the kingdom of God. Hindi tayo citizens ng mundong ito. So, sabi dito sa Philippians 3, mali yan, 20 yata yan. Paano na lang ng 20? Philippians 3:20 yan. So, sabi niyan sa Word of God dyan, na dapat alamin natin yung culture, which is a culture natin na hindi na dapat tayo magbabase sa kultura natin as dito sa mundo. Ang pagbabasihan lagi natin ay ang kultura ng ating Panginoong Diyos. Baguhin niyo lang po yan, 3:20 po yan. So marami pong kultura na against sa Word of God, like yung mga traditions. Di ba? Marami pong kada probinsya, di ba? May mga tradition, like pag may namatayan, pag may kasal, na, uy, wag kayo magpapakasal within the same year. Sukob yan. Ano ba ba sa mga patay? Uy, lagay niyo na sisiw sa taas. So yes, we honor tradition, pero mas lagi natin pahalagahan kung ano yung salita ng Diyos. Diba? We still honor. Pero kung yung mga gagawing tradition ay maaapakan niya na yung mga ideals natin para sa Diyos, wag natin siyang gawin. Like naalala ko nung nilibing si Mamay, yung lola namin sa Bicol, dumaan sa Catholic Church. Eh, di ba nanggaganon yun? Di ba? Hindi na tayo nagpapaganon. Yung mga holy water. Hindi naman tayo naniniwala ng holy yun eh. Kasi kinuha lang naman yun sa gripo na pinagdasal lang nila. So, yung mga ganun mga bagay, we can reject. Kasi hindi naman na po natin yan ginagawa. Diba? Dapat bilang mga matalinong Christians, we will show na tayo'y Kristiyano based on our actions. At another example, sa trabaho, di ba, ang tradition dyan, uso dyan, after work, lalo na pagsahod, inuman. Di ba, yayayain ka ng boss mo, oy, inuman naman, para naman, maibsan naman yung pagod natin. Bilang Christian, sabihin mo na sa kanila, boss, Christian ako eh. Hindi po kami nainom, dahil masama po yan. Sabihin nyo agad. Hindi yung sasama kayo dun, mumukmuk kayo dun, tapos, iminom ka nga, say it outright, and they will respect you. Mga kapatid, ilang beses na yan, tried and tested na gumagana yan. Kasi ang tao, they respect your belief. At pag nakita nila na gumagawa ka sa Panginoon, sino na magkasabi sa'yo, pag niyaya ka ng ibang, huwag yan, Christian yan. Gusto ba natin na ganun tayo ituring? O, Christian ka nga, pero pag niyaya, ayan, game yan sa lahat, game yan. Sige, yayain nyo lang yan. Gimmick? Game yan. Pero Christian yan, ha? Mali. Maling. Dapat bilang Kristiyano, panghawakan natin yung pagiging Kristiyano, mga kapatid. And then next, so ito, citizen of in God. So ang language natin, pag-ibig. Yan. Tayo umiiral sa love, mga kapatid. Love natin sa Diyos, love natin sa ating kapwa. Ang conduct natin dapat Christ-like. Dapat nakikita lagi yung Diyos sa atin. Pag nakikita ka, uy, bait naman ito. Hindi yung pag nakita ka, uy, layuan nyo yan, salbahe yan. Ang master natin, syempre, ating Panginoong Jesus. And ang measure of success natin, hindi yung mga achievements natin sa lupa, but becoming more like Jesus. Amen po ba tayo dito, mga kapatid?
Amen. And then next. So, how will we know if ako ba ay citizen ng Kingdom of God? So, sabi ditong resident ka ng mundo. Missionary, we are here for a mission. Kasi tayo mga kapatid, we are just like sojourners, mga manlalakbay. At hindi tayo mga permanenteng residente ng earth. Naniniwala kayo? Everybody say amen. Amen. So sabi dito, ang resident, ang lagi niyang ginagawa, seeks comfort and ease. Gusto niya lagi madali ang buhay. Easy-easy lang. Builds a life here and now. Ang buhay ko dito lang eh. Kaya magpapakayaman ako. Tutuparin ko lahat ng gusto ko. Ang iniisip niya palagi, eto na ang mundo. I'll live my best in life in here. Lives for achievements. Lagi na lang siyang nangangarap na siya ay magkaroon ng mga katagumpayan sa mundo. Stay safe from risk. Hindi mahilig na tawag dito, yung sumugal ba, yung mag-take ng risk sa ibang mga bagay. And then prioritizes personal goals. Lagi na lang, number one, ang sarili niya. Na, gusto kong yumaman kasi para naman, pag alis ko sa mundo, marangya ako. Yeah? Pero, ito po yung mindset ng isang missionary, mga kapatid. Sana ganito tayo, ha? Focuses on God's mission. Anong mission natin? Go and make disciples. Ha? Bring others to live hereafter. Nagdadala tayo sa paanan ng Diyos para sa kabilang buhay, mabuhay din sila. Thinks I'm an ambassador. Ambassador tayo ng Diyos. Kahit tayo mga Christian, tayo ay ambassador ng kalangitan. Lives to make eternal impact. Hindi lamang dito sa mundo, yung may iwan mong legacy, maging sa langit. Paaalala ka ng Diyos. Diba? Gusto ba natin yun? Pagdating natin sa langit, sasabihin sa iyo ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Eto, here's your reward. Diba? Kaysa naman, anak, pasaway ka. Nandito ka nga, pero ito lang reward mo. Konti lang. Hindi kasi gumawa eh. Diba? And steps out in faith for Christ. Kahit na mahirap, diba? Ano ba to? Yung nag-evangelize ka sa mga lugar ng addict, no? Kaya mo, para kay Kristo. Kasi mahal din sila ng Diyos eh. Kahit sabihin mo mga masasama yan, pag mo silang tutuldukan na mamamatay sila ng impyerno. Mali mo, ikaw na pala hinihintay ng Diyos para mag-share sa kanila. Amen. Sa school nyo, di ba? Gulo-gulo ng klase nyo. Mali mo, ikaw na pala inaantay na mag-share ng word of God. Let's do it for Christ. Sa work. Di ba? Sa work, napakadaling gawin yan. Nandun ka for a reason, hindi lamang para kumita. Nandun ka dahil you are there because you are called by God to make disciples. So, kaya ba natin yung gawin? Yung mga mission sa atin ng Diyos? O baka dito ka pa rin sa resident? Ayaw mong mag-take ng risk eh. Okay na ako. Lord, okay na ako sa word ko. Hindi na ako mag-share ng word of God dito. Okay na ako, may church naman, di ba? Baka dito ka lang. Prioritizes making disciples. Diba? It's not our priority to sing, tumugtog, magturo. Priority natin, making disciples. Yun po talaga. Hindi naman inutos ng Diyos na, go and praise me through your songs. Sabi ni Jesus, go and make disciples. Yun kasi nakalimutan natin eh. Yung mission natin, no? Nakalimutan lagi natin yan. Kaya pinapaalala sa atin lagi ng Diyos. Tayo yung mga missionary. Amen po. Palakpakan po natin ng Diyos. Sige, next po. So we need to remember the mission. Ayan o. Matthew 28:19-20. Kung gusto niyo ng reference verse. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, which is si Jesus yan. And then teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Sabi sa Philippians 3:21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like into His glorious body according to the working, whereby He is able to be even subdue all things unto Himself. So ito po mga kapatid, pagdating po natin sa kabilang buhay, doon po sa totoong buhay natin,
yung katawan po natin mapapalitan niya ng glorified body. Amen? So yung katawan na hindi nasisira. Next po natin. Sabi din dito, next, sa 1 Corinthians 15, 51 to 53, Behold, I show you a mystery, that we shall not sleep, but we shall all be changed. In the moment, in the twinkling of an eye, ito po nagre-refer po sa rapture. At the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put in incorruption, and this mortal must put on immortality. So mga kapatid, isa lamang po yung patunay na yung buhay natin dito, hindi po natin final na buhay. Na ang buhay natin, there's life after here. Amen? Meron po tayong aasahan sa kabilang buhay, which is tayo po'y kabilang sa kingdom of God. Sige, next po tayo. Last point po natin. So T, together. Sige, next mo na yan. Sabi dito sa Philippians 4, 1 to 3. Sabi sa 1, Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown. So, stand fast in the Lord, my dearly beloved. So, ano sabi ni Paul dito sa mga taga-Philippians? Na he looks at his brethren that they are his joy and his crown. Parang dito sa church, mga kapatid, na kayo, joy and crown ko kayo. Sana ganun din ako sa inyo, na bawat isa sa atin, yun ang tingin natin sa mga kapatid natin. Na pag nakikita ko kayo, kayo yung aking kagalakan, kayo yung aking corona. Na proud akong sabihin ng mga kapatid ko kayo sa Panginoon. Dapat ganun din kayo sa mga kapatid mo. Na you are proud na pag pinakilala nyo, ito, si Ninang Weng yan. Ang bait-bait niya. You build up each other. And that's how true fellowship is, mga kapatid. And then sa 2, sabi, I beseech, ito about sa mga conflict, sabi dito, si Euodias and si Syntyche, that ye be the same mind in the Lord. And I entreat also thee, you, through your fellow, help these women, which labored with me in the gospel, with Clement also with other, my fellow laborers, whose name are in the book of life. So mga kapatid, pag meron mang hindi pagkakaunawaan sa church, ayusin agad. Yun naman talaga dapat. Huwag natin palalain, huwag natin gatungan. Let's be peacemakers. Diba? Alam naman na po natin yung proseso dyan. Pag may problema ka sa kapatid mo, kausapin mo siya personally. Huwag ka nang humanap pa ng damay. Amen? At kung meron naman lumapit sa atin na nangihingi ng tulong, na meron akong problema sa kapatid ko, advise na natin sila na to do the right thing. Na, kapatid, bigay sa atin ng Diyos yan, yung problema na yan, I can suggest, kausapin mo siya personally. Para magaan din sa kalooban mo. Hindi ka na kumuha pa ng problema na hindi naman para sa'yo. Diba? Madalas kasi, ang hilig-hilig natin na kumuha ng mga problema na hindi naman para sa atin. Totoo, diba? Lalo na pag may lalapit sa atin, oh, ito na nga. Yung lagi yung mga bukana nila, ito na nga. Ito yung latest. Diba? Pag nagsabi na sa inyo yung kasama niyo, oh, ito na nga, huwag niyo nang pakinggan. But i-block niyo na. Sa inyo na lang. Because being a Christian, hindi tayo gossip lovers. Hindi na dapat yan nag-e-exist sa church natin. Burahin na yung gossip na yan. Kasi dyan talaga, nagkakasira-sira magkakapatid. Niwala kayo mga kapatid. Kahit ancient na panahon pa, no? Panahon pa nila po, may mga gano'n na rin. Yun talaga. Kasi gusto natin lagi tayong nasa latest. In baga. Kaya na, dapat di ako nahuhuli. Parang ako na lang ang hindi nakakaalam. Diba? Parang gano'n lagi yung gusto mo no? Oo, wala akong kaalam ano sa mga nangyayari, ano ba? Pero naisin natin mga kapatid na, huwag na lang. Yun. Huwag mo nang alamin ang hindi para sa'yo. Nagkakaintindihan mo tayo mga kapatid. Amen. Sige, ano pa? Next po tayo dyan. Sa Luke 17.
Sabi din dito, then said he unto the disciples, it is impossible, but that offenses will come. So yung mga offenses, darating at darating yan. Kasi lagi may magkakamali. Wala namang perfecto dito na hindi na nagkakamali. But woe unto him through whom they come. So, may bago na naman po ako natutunan na ang word na offended, hindi po yan maka-Diyos. Isipin natin ha, offended. Ang being offended, it is a trap from the devil para sirain yung kaisipan mo. Ay, na-offend ako sa'yo. Ibig sabihin nun, you're not looking in Christ. You're looking dun sa maling ginawa ng taong yun sa'yo. Nagigets natin? Kasi marami na po, minsan yan ang problema, na-offend ako sa kapatid ko eh. Yun. Yun ang simula ng alitan. Na-offend. And that is the trap na inilatag ng kaaway sa lahat ng churches. Na may matitisod talaga. Kaya nga, we are being instructed by Jesus na kung magkakaroon ng alitan, to fix it internally, personally. Na huwag ka nang sumausaw pa. Amen? So ayoko na siguro gamitin yung term na yan kasi pang mundo yan eh. Alam mo, you're offensive. Yes. Ganun talaga ang word of God, mga kapatid, offensive. Nasa atin na lang yan, how we perceive. How we accept. Kasi para sa akin, ang word of God is a sword. Susugatan at susugatan ka niya. Hanggang sa humingi ka na talaga sa kanya ng pagpapatawad. Kasi hanggat na-offend ka, ibig sabihin, you still have pride. Gets? Kasi offend eh. Ang offend, pansarili mong paniniwala yun. Yun na, natutunan ko lang po yan. Hindi po galing sa akin yun. Baka sabihin niyo, ang sakit mo nang magsalita. Wala na ba kami karapatan ma-offend? Dapat lang. Dapat lang. Kasi pagiging Kristiyano, it's all about love. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Sinampal ka sa kaliwa? Bigay mo yung kanan. Kinatakbo ka ng 1 kilometer? Gawin mo 2. Hindi siya na-offend. Gets? Amen? Yun po ang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos. How we can maintain a healthy relationship. Let's just look into Jesus. Hindi kayo makakita ng mga karumihan ng mga kapatid mo. Focus lang. Yun ang sikreto dun eh. Focus lang. Focus lang. Sige, next. Malapit na po tayo matapos. Pasensya na. Psalm 55, 12-14. For it was not an enemy that reproached me, then I could have borne it, neither was it he that hated me that did magnify himself against me. Then I would have hid myself from him. Ang sabi, but it was thou, a man, mine equal, my guide and mine acquaintance. We took sweet counsel together and walked into the house of God in company. Minsan, kung sino pa yung nakakasakit sa ating mga Kristiyano, yung pa yung mga close natin. Diba? May kanta nga eh, why do we always hurt the ones we love? Diba? Lagi yung mga malalapit sa atin yung nakakasakit sa atin. Totoo po yun. Alam ka naman saktan ka nang hindi mo kilala. Diba? Mas masakit po yun. Mas bumabaon po yung sakit pag yung inaasahan mong tao yung nakasakit sa'yo. Pero ano pong sabi? Trust in the Lord lang. Trust in the Lord. And lean not on your own understanding. Amen? Yan po yung lagi ko pinakahawakan ngayon. Na every time na magde-decision ako, to trust in the Lord. Only. And hindi sa aking pag-iisip lamang. Kasi kung sarili ko lang ang paniniwalaan ko, for sure, it will fail. Totoo po yun. I've done it many times. Na dumiskarte ako ng sarili. Pero ang ending, failure. Pero pag binigay natin sa Diyos, everything will be successful. Amen. Kasi walang imposible sa Diyos. Minsan kasi yung mga iniisip natin, maganda siya. Oo, ganda. Sa'yo. Pero sa Diyos, maganda ba? Hindi. Lagi lamang po natin sundan. Kaya nga, ang utos sa atin ng Diyos, follow. Follow Him.
follow. Susundan mo yung kung saan siya dumaan. Kasi minsan tayo mga tao, gusto natin, didiskarte ako ng sarili ko, Lord, ha? Pabayaan mo lang ako, ha? Pero ano nangyayari? Dahil hindi ka nag-follow dun sa landas na binigay sa'yo ni Lord, palpak. Pero pag nag-follow ka sa Panginoon, nandun na, linis niya na yung daan eh. Nakapakan niya na yon, hinanda niya. And sa dulo, andun din si Jesus, nag-aantay lang sa'yo. Kasi you followed Him. Kaysa yung nag-follow ka sa sarili mo, pagdating mo sa end, wala si Jesus. Ay, nandun sa kabila. Sorry Lord, hindi ako nag-follow eh. Di ba? So sana, until the end of our lives, makasama natin. Kasama ko kayo. Diba? We follow Jesus. Sige, next po. And sa 2 Timothy 24-26, sabi dito, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men. Apt to teach, patient. Dapat pasensyoso. Hindi dapat mainitin ang ulo ang mga anak ng Diyos. In meekness, instructing those who oppose themselves. If God peradventure will give them repentance in the acknowledging of the truth. So kung tayo daw makikitaan tayo ng kainahunan, yung meekness, yung kabaitan, makikita ng mga tao na binago yung buhay natin, madadala rin natin yung ibang tao sa Diyos. Yung mga asawa natin na wala pa dito, yung mga anak natin na wala pa dito, pag nakita sa atin na tayo'y namumuhay na para kay Kristo, isang araw, nakakasama niyo sila dito. Maniniwala ba tayo? Maniwala lang tayo mga kapatid, trust in the Lord. Na hindi po imposible sa Diyos na hipuin ang mga puso ng mga kamag-anak natin. Sometimes they're just waiting for you to approach them. Maniwala mo. At pag nakita nila ang pagbabago sa buhay mo, they will come to God, they will repent, they will glorify Jesus dahil sa ginagawa mo. Hindi yung dahil sa ginagawa mong pang-aaway sa asawa mo. Lalo nila nakikita na, hindi ka naman natututo dyan. Church ka ng church! Wala namang pagbabago sa buhay mo. You're not a good example. You're not a follower of Jesus. Amen. Kasi kung ganun pa tayo, pinupuri na natin ang Diyos sa pamamagitan ng labi natin at hindi sa puso at buhay natin, magbago na tayo mga kapatid. It's either baka hindi ka tinawag o baka nagmamatigas ka lang. Baka gusto mo pang mapalo ng Diyos bago ka sumunod. Huwag na natin hintayin ang palo ng Diyos dahil masakit ang palo ng Diyos. Amen po. And they may recover themselves out of the snare of the devil and who were taken captive by him at his will. So yun po. So yung mga nakadena na po sa kasalanan, pag nakita po yung ating pagsiserve sa ating Panginoong Diyos, sila na po ang pusang lalapit sa Diyos. Maniwala po ka. Nakita na, ay, ang bait-bait mo naman. Bakit ka mabait? Dahil sa Panginoong Diyos. Dahil siya tumutulong sa akin. Ay, ganyan pala nangyayari pag anak ng Diyos. Nagiging magalang, nagiging matulungin, nagiging masipag sa trabaho. Kaysa naman sabihin ng katrabaho mo, ay ganyan pala yung mga anak ng Diyos, okay lang sa gimikan, okay lang kahit saan kalad ka rin. Ay, palamura pa din pala yung mga anak ng Diyos. Wala rin pala tayong pinagkaiba. Gusto niya ganun? Pakita natin kung sino tayo. Pakita natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, next po. Sabi din sa 1 Corinthians 1:10, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no divisions among you. So wala daw po dapat pagkahati-hati sa atin, mga kapatid, that ye may be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Dapat ang totoong fellowship daw, mga kapatid, same mind, same judgment. Walang kontrahan. Na lagi na lang, gusto ko yung boses ko marinig. Gusto ko may karapatan akong mag-voice out. No. Gusto ng Panginoon Diyos, walang division between everyone in the fellowship and
perfectly joined together in the same mind and the same judgment, which is to glorify God. Na ibalik lahat sa Diyos. Na it's not your voice that matters, but what God wants and wills matters. Kasi lagi na lang natin gustong isipin na may boses ako, may karapatan ako, Pilipino ako. Yes, Pilipino ka, but you're a citizen of the kingdom of God. Yun ang alalahanin mo. Under ka ng Diyos. And yan ang gusto ng Diyos, sundin. Huwag na makulit ang ulo. Huwag na matigas ang ulo. Huwag na makulit. And then, Ephesians 4:3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kung magagawa po natin yan mga kapatid, we will have spirit of bond in peace. Si Jesus pala yan. Because He is the peace. Amen? I think conclusion na ito muli. Sige, next. Wala pa. Sige, last verse, sorry. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ito po yung mga mangyayari sa mga hindi tatalima sa Panginoon Diyos. Revelation 24:15. And whosoever was not found written in the book of life was cast in the lake of fire. So lagi po nating asamin na yung pangalan natin nasa book of life. Pag wala po tayo doon, sorry na lang. See you sa kabilang side. See you on the other side na lang tayo. Di ba? Heaven, hell, pasensya po. So hangarin po natin na tayo, yung pangalan natin nandun. Pag binuklat, Zenny Arevalo. Ayun, nandito. O, pasok. Gusto niyo ba yun? Pag ginano yung pangalan nyo, ang tagal hanapin. Teka, kasi hirit kayo. Baka nasa last page, Lord. Pag wala. Sorry na lang po mga kapatid. Kasi kayo rin po may gawa na. Diba? So lagi po natin naisin yung ating pangalan ay nasusulat sa Book of Life. Dahil din po ang patunay na ikaw ay resident ng Kingdom of God. Yun yung census dun eh. Diba? Pag nakasulat ka doon, tao ka doon. Pag wala ka doon, alam mo na kung saan ka. Yun lang yun, sa kabila. Baka nandun, nangunguna ka pa, no? Ay, top notcher po namin yan. Si ano, yan po yung number 1 na makasalanan eh. Yan. Huwag na po natin naasin yun, naisin yun mga kapatid. John 5:24, sabi, Jesus, verily, verily, I say to you, he that heareth my word and believeth on him that sent me had everlasting life. Okay? And shall not come into condemnation, but it is passed into death into life. Nasa John 3:16 din po yan. Alam na natin yan, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Last conclusion. Yes, tapos na. So mga kapatid, let's desire to be more like Jesus. Amen po. Can I get your commitment mga kapatid? And be passionate for our goal is to be with Him for eternity. Alalahanin nyo, life here on earth is temporary. Magpakagaling na tayo para sa Panginoon. Para pagdating natin sa kabilang buhay, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Na pinaglilingkuran natin, pinupuri at sinasamba. Tanging sa Diyos lang po ang kapurihan. Inaanyahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo.